Pwede po ba palakpakan po muna natin si Lord sa araw ng linggo, araw ng pahinga, pero pahinga po kasama ang ating pamilya at ang ating Panginoon. Ngayong umaga na to, bago po tayo magsimula, ay magpipray lang po ako ng panalangin ng pasalamat, katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil alam ko marami po sa atin may mga pinagdaanan, pero pinagaling po tayo ng ating Panginoon. Kanina po sa first service, may dumalo po tayo na talagang miraculously, talagang naging cancer-free po siya sa biyaya ng ating Diyos. And we're claiming na ano man po yung challenges na kinakaharap po natin ngayon, wala po talagang imposible sa ating Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Tayo po ay pumikit, yumuko, manalangin po tayo. Panginoon, ngayong umaga na ito, kinikilala namin na ano man ang pinagdadaanan namin, nararanasan namin, nararamdaman namin, ay kung amin po itong itutulog sa inyo, ito po yung may kasagutan, may kagalingan, may kasaganaan, may kaayusan. Sabagat kayo ang Diyos na nangako na sa inyo ay walang imposible sa sino mang sasampalataya at maglalapit sa inyo. Salamat Lord sa pangako niyo sa Matthew chapter 11:28. Lumapit kami lahat ng mga napapagal, nabibigatan ng lubha, at kami makasusumpong nakapahingahan sa aming kaluluwa. Today, Lord, bigyan mo kami ng rest, Panginoon. Renewal mula po sa isang linggo na punong-puno ng hamon, probably pagsubok, kapagalan. At ngayong umaga na ito, Panginoon, gusto po namin magpahinga sa inyo upang makasumpo kami ng kalakasan. Lubos kami nagpapasalamat sa mga answered prayers, sa proteksyon ninyo, Panginoon, sa kabila po ng pandemya, virus, Lord. Sa kabila po, Lord, ng mga problema, nandito pa rin kami nakatayo dahil alam namin kayo po ang nagpapalakas sa amin. We also thank you sa mga problema na nandyan pa rin, hindi nawawala. Dahil alam namin, Lord, sa mga problema ito, dito niyo po mas napapatunayan sa amin. Dito namin mas higit na nakikita ang iyong kalakasan at kapangyarihan at pangako sa aming mga buhay. So today, Lord, we thank you sa goodness niyo sa mga buhay natin at sa gagawin ko pa. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi na Amen. Minsan pa nga po, muli natin palakpakan si Lord sa ating mga buhay. Good morning po sa ating lahat. Meron tayong series, kung napansin niyo po ng mga nakaraan, SSS, Safe, Sealed, and Secured. Sinundan po natin ito ng resulta ng isang taong SSS, Safe, Sealed, and Secured. At ang unang resulta po ay faithful, puno ng pananampalataya. Pangalawa, fearless, nababawasan po yung takot sa buhay. Pero ngayong umaga na to, pag-aaralan po natin yung panghuli pong resulta ng isang taong may SSS security o assurances. Siya po ay future proof. Future proof. Ano po yung sabihin ng future proof? Siya po ay may katiyakan na ang kanyang kinabukasan po ay selyado at tiyak sa ating Panginoon. Ginagamit natin yung salitang future proof sa gadget, sa cellphone. Sabi ng mga techie, ang isang cellphone o gadget daw po ng future proof ay malakas yung capacity, yung operating system niya, yung memory, 5G technology, sa higit sa lahat po ay maganda po pag kumuha ng picture, no? So sabi nila, 2 to 3 hanggang 5 years from now, dapat ang binibili daw natin na gadget ay future proof, hindi po nalalaos o nawawala sa uso. At kaya po makipaglaban sa papaunlad ng teknolohiya. Sa ating mga Kristyano, ang ating future proof po hindi gadget, kundi ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Bible trivia. Sa Biblia, meron pong mahigit 8,000 promises na nagmumula sa ating Diyos na nasusulat po sa Biblia. Nang ibig sabihin po, ay sobra pa ho yan sa sapat sa pang-araw-araw natin pinagdadaanan sa buhay. Ang isang taon, meron lamang pong 365 days. Pero yan, 8,000. Ang dami pa po niyan, no? Ibig sabihin po, sobra pa sa sapat ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Now, the reason po kung bakit gusto ng Diyos bigyan tayo ng pangako at panghawakan natin ito, kagaya ng sinabi ko, because ayaw ng Diyos na sumasandal tayo sa paliwanag niya o paliwanag ng tao. Gusto ng Lord, sumandal tayo sa kanyang mga pangako, hindi sa explanation. Amen? Now, God's promises are God's divine insurance policy for us. God's promises are God's divine insurance policy for us. Ibig sabihin niyan, hindi man natin alam yung araw ng bukas, hindi natin tiyak kung ano mangyayari, pero nakatitiyak tayo na lahat pong ito ay pinangako na ng Panginoon para sa ating kabubuti, sa ating mga buhay. At alam niyo po, pagka alam mo yung pangako ng Panginoon,
at natanggap mo yung pangako ng Diyos, nababawasan yung stress sa worry. Of course, yung worry nandyan pa rin, yung stress nandyan pa rin eh. But the moment you remember, you believe the promises of God, it lessen the stress and the worry. Bakit? Kasi may mga problema na hindi talaga pang iyo. Hindi mo kayang buhatin na mag-isa yan, kundi ito po ay hawak ng ating Panginoon. At dahil po dyan, sa series natin ito na Future Proof, ang una natin pag-aaralan ay God's promises about heaven. Ano ba ang pangako ng Panginoon patungkol po sa katiyakan ng langit sa ating mga buhay? So, Pastor, bakit natin yung pinag-aaralan? Kasi mahalaga po yan para hindi tayo matakot sa araw ng bukas, hindi tayo matakot sa pagharap sa kamatayan. Kung sakasakali lang po, nakukunin na po tayo ng ating Panginoon. Now, almost everybody believes on heaven. Almost everybody wants to go to heaven. Pero pag tinanong mo sila, paano ka nakakatiyak kung papunta kang langit? Eh, wala pong nakatitiyak, Pastor. Yun nga po problema sa atin po. No? Gusto pumuntang langit, pero hindi naman alam kung ano po ang paraan para makatiyak na makapuntang langit. Meron pong isang libro na ang pamagat po ay Heaven is for Real. Ang langit ay totoo. Ito'y kwento po, true to life story ng isang 4-year-old boy na naoperahan po sa isang operating room sa isang ospital. Nagkaroon siya ng near-death experience. Habang inooperahan siya, ang batang ito ayon sa kanyang karanasan at kwento, alam natin ang bata, bihirang magsinungaling. At talagang totoo po yung kanyang sinasabi. At napatunayan ko ito ng kanyang mga magulang kasi isa po sa author po ng book na to, yung tatay niya mismo, sabi niya, alam ko na hindi nagsisinungaling yung anak ko eh. Sabi ng bata na ito, Daddy, nung ako inooperahan, nakita kita eh. Sabi niya, saan anak? Nakita kita, pinapagalitan mo si Lord. Nagagalit ka sa kanya kasi bakit nangyari ito? Tapos sabi po ng tatay, paano niya nakita yun kung siya'y nandun sa ospital, kung nandun siya sa operating room, naka-anesthesia, nakahiga, nakatulog. And then, ang isang pinaka-nakaka-amaze po na sinabi ng batang ito na nagkaroon ng near-death experience, sabi niya, Mami, hindi mo sinabi sa akin, meron pala akong kapatid. Sabi niya, anong sinutukoy mo anak? Sabi niya, nakita kita, Mami. May kapatid ako, buntis ka sa isang baby. Kaya lang, di ba, Mami, namatay siya? Nagulat po yung Mami kasi sabi niya, nangyari ito bago pa siya ipanganak. So, there's no way na malalaman ito. Saka, Mami, alam mo ba, nagkita kami ng kapatid ko, nag-usap kami doon sa langit. Nagkaroon po siya ng near-death experience. Nagkaroon po siya ng isang karanasan na kung saan nakita niya ang Diyos na mukha at sabi niya, Mami, mayroong isang time, nag-uusap po kayo ni Lolo. Sabi niya, anak, yung Lolo mo patay na. Pero Mami, nakita ko eh. Nag-uusap po kayo eh. At ang saya niyo po. At nakausap ko rin po siya. Ito pong libro na to ay kumita at nailathalan sa mahigit 8 million na kopya. At ginawa pa po ito movie. Ginawa po itong movie. Now, isipin mo, ito'y kwento lamang sa Christian community, pero sa Newsweek magazine, kahit po sa secular, naniniwala ko sila sa langit kasi mayroon pong isang front cover ng Newsweek magazine na pamagat po, Heaven is Real, based on a doctor's experience of afterlife. Meron na pong isang doktor na neurosurgeon from the Harvard University na nung siya po'y na-disgrasya, nagkaroon ng matinding aksidente, nagkaroon po siya ng near-death experience. Ano po ba ibig sabihin, Pastor, ng near-death experience? Ito yung karanasan. Nakala mo patay ka na, tapos nakausap mo ang Diyos. Nakita mo kung hindi yung impyerno o di kaya yung langit. At pinapatunayan mo talaga nila ito. Now, ito po yung isang matinding truth na dapat nating malaman. There is a universal hunger for heaven. Ano man ang relihiyon mo, ano man ang upbringing mo sa religion, lahat tayo, meron tayong universal hunger for heaven. Na gusto natin balang araw na mga po ay mapalangit ako, na mga po ay makasama ko sa langit. At kung minsan di po ba, sinasabi natin ito sa ating mga mahal sa buhay, nasa mabuti na siyang kalagayan. Naroroon na siya sa langit. Napunta siya sa mas maiging lugar. Now, I don't want to hurt you or to spoil you, pero mga kapatid, as a pastor, it is my responsibility na sabihin to sa inyo.
we should never give them false assurance. Ano po ba ibig sabihin ng false assurance? Huwag mo namang sabihin na punta siyang langit kung di naman na tinanggap si Lord. Hindi na kinalala ang Diyos. Sasabihin po natin, nasa mabuti siyang kalagayan. Kasi the moment na hindi natin inalam kung paano tayo makatitiyak para makapuntang langit o matiyak na tayo papuntang langit, pangahawakan natin yung paniniwala na basta naging mabuti siyang uncle, tito, tita, nanay, tatay, napunta na siyang langit. Hindi po, mga kapatid. Minsan po, naimbitahan ako sa mga patay, burol. Tapos po, pag nag-iimbita ko sila, sasabihin sa akin, Pastor, could you please pray for the dead? You know what? Hindi ko ako nagpipray sa patay. Kasi wala na akong magagawa dun sa patay. Sabi nga sa Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once. Kapatid, minsan ka lang mamatay. Paghandaan mo na. And after that comes judgment. In other words, wala akong kakayahan na mabago ang hukom o paghuhukom ng Diyos sa taong ito base sa panalangin ko. Pero may isang bagay kong pinagpipray, yung namatayan. Na hoping, itong kamatayan na ito na kanilang mahal sa buhay, ang mag-udyok sa kanila para magkaroon sila ng universal hunger, mamamatay pala ang tao. Dapat pala, alamin ko kung ano at saan ako patungo. Amen ba? Minsan po, may mga nagsasabi, Pastor, ang bait ng anak ko eh. Meron pa nga akong napuntahan, sabi niya, Pastor, ang gwapo ng anak ko. Eh kaya lang po namatay ho siya, nalasing sa pagmumotor. So paano ho yun? Namatay siya na hindi talaga nakinilala ang Diyos kahit na anumang effort na gawin ko para tanggapin niya ang Panginoon. Pero meron akong karanasan na may isang mama na ayaw talagang tanggapin si Lord, talagang matigas ang puso. Yung pamilya niya nag-church, pero siya hindi. One day po, naghingalo na po siya. Kaya tinawag po ako ng pamilya, sabi niya, Pastor, baka hindi niyo na po maabutan. Pinuntahan ko po doon, this man really don't believe on God. Ayaw talaga niya na manampalataya. Pero nararespeto po niya, mga pastor. Pagdating ko doon, isang pong indication, ang tao malapit na mamatay, umuurong yung dila. Lumilit yung dila. Sabi ko, paano ko naman ito patatanggapin? At paano ko ito share ng gospel kung hindi na nga niya ako masagot sa pamamagitan ng panalangin, babanggitin ko sa kanya. You know what? Pagpunta ko doon sa kanya, sabi ko, Tay, by the way, ginagamit namin yung word na tata o nana for respect of the elderly. Sabi ko, ito na ho yung time na kailangan niyo pong tanggapin ng Panginoon. Magpapakumbaba na ho kayo. Kailangan niyo kilalanin ng Diyos bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Kitang-kita ko po, umurong talaga yung dila niya. So sabi ko, di na ito makakasagot eh. But you know what? In all His might and strength, for the first time, sinagot niya po ako at sabi, oh, Pastor. Now I believe, tinanggap niya ang Panginoon bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas na kinabuhay. Alam ko, papunta siyang langit. Amen? Pero kung walang pagtanggap, huwag ko tayo magbigay ng false assurance. Kasi kung minsan po, nagkakalat pa ho tayo ng maling katuruan na pinangahawakan, kaya namamali-mali. Kapatid, ngayong umaga na to, ito ho yung panahon para matutunan natin kung ano talaga ang paraan para makatiyak tayo na mapuntang langit. Now, picture na po ito mga kapatid. May pintuan dito. Ito yung pintuan ng buhay ng tao sa earth. Pag namatay po tayo, ang namamatay lang po yung physical. Kaya nga po, meron kaming nanay tawag namin sa kanya, sabi niya, Pastor, yung tatay mo, referring po dun sa tatay mo, sabi niya, malapit na mag-undas, dinadalaw po siya, pero sabi ko, kayo po ba? Nay, dinadalaw po siya palagi, sabi niya, minsan, pero minsan hindi na po. Sabi ko, bakit? Kasi alam ko, wala na siya doon. Katawan lang yan nandun. Baka nga wala ng katawan, inuod na. Kalansay na lang. Pero yung kaluluwa niya, alam ko kung nasaan. Sabi ko, nasaan? Okay, Lord. Kasi tinanggap ng Diyos eh. Now, hindi ko ito to discredit yung pag-honor po sa libingan ng mga yumao po natin. I'm just saying, wala siya doon.
Kasi the moment na namatay na siya, ito yung pinto ng mundo, bubukas yan ng pinto ng eternity. Magko-cross over siya ngayon. So hindi siya nanatili sa pintuan ng mundo. Humihiwalay yung kaluluwa at hinaharap po ang Panginoon. Naiintindihan mo ba natin yung mga kapatid? Hindi rin po totoo, may purgatorio. Wala po sa Bible yung purgatorio. Sabi nila, ang purgatorio ay lugar ng mga hindi masyadong mabait at hindi masyadong masama. Wow, anong tawag doon? Hindi masyadong masama, hindi masyadong mabait. Ano yun, makulit lang? Tapos, ang mindset po ng tao ganito, pag nasa purgatorio ka, aangat ka ng aangat ng pakonti-konti, depende sa panalangin ng tao sa mundo. Kapatid, it is appointed for men to die once. After that, everybody say, after that, comes judgment. Kaya ang kaluluwa, hindi na namamasyal sa mall. Hindi na nag-iikot. Yung ika-40, hindi na ho nag-iikot yun. Kasi pag namatay ka, harap ka na sa Diyos. Patuhukuman ka ng Panginoon, depende kung tinanggap mo si Lord o hindi. Eh, Pastor, dinalo ako ng lola ko eh. Tinuro pa nga yung gintong postiso. Hindi lola mo yun. Evil spirit yun. Pero kamukha ni lola, eh natural. Si Satan, pwedeng mag-anyong anghel. Pwede siya mag-anyong anghel. At saka pag naniniwala tayo, sinasakyan ni Satan. So mga kapatid, ano na po itsura ng langit? Heaven is a one whole church service. Wow! Ibig sabihin pala nun, kung dito po sumasamba tayo, hindi tayo titigil sumamba sa langit. Purihin ang Panginoon. Saka mga kapatid, may awitan. At pagdating sa langit, walang sintonado. Hindi ba kayo napupuri nun? Kasi po kung may sintonado, parang impyerno yun. Amen. Saka po, ang langit, perfect place. Everybody say, perfect place. Perfecto. Walang inggitan doon, walang chismisan doon. Wala akong nagpapatayan ng ending doon. Walang naninira doon. Bakit perfecto yun? Kaya nga po, ang pwede lang makapasok sa langit ay yung mga taong kahit makasalanan ay hinugasan ng banal na dugo ni Jesus dahil sa kanyang desisyong pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon. Kasi po kung yung kasalanan makakapasok sa langit, yung perfect place magiging imperfect. Naiintindihan po ba natin yun? Ibiruin mo, no? Nagsasabong ka dito sa mundo, pagdating mo sa langit, kung pwede kang papasukin, ikaw nagpasimuno ng online sabong. E di nagkatayaan pa doon. No more pain and suffering. Wala nang masakit doon, wala nang pag-iyak, wala na rin nasasaktan. Wala nang karamdaman. Amen? Hindi ka na na-offend sa langit. Kahit nasabihan ka, hindi ka kagandahan, okay lang. Amen? Hindi ka na nakaputihan, okay lang. Kasi hindi ka na na-offend sa langit. Saka mga kapatid, sa langit, flawless ka na. Tingnan mo ang katabi mo. Pag sinabi flawless, wala ka ng tigyawan. Amen? Eh dito sa mundo, less flow. Don't flow less. Kung dito sa mundo yung inom mo, disappointed, don't pointed. Saka, biro lang po ito kung dito wala kang buhok, doon malago. Bakit? Perfect na eh. Glorified body na. Saka doon walang karamdaman. Kung ikaw may sakit dito, bulag ka sa lupa, pagdating sa langit, nakakakita ka na. Amen? Saka doon, wala na pong naniningil na meralko. So, ibig sabihin mo, hindi ka na nasasaktan, nabibigatan, kasi wala na nga, perfect place na nga siya. Saka higit sa lahat, you will meet God face to face. Ngayon kasi, pag yung mata natin, naked eye, human eye, hindi kayang tignan ng kabanalan ng Diyos. Mabubulag tayo, mamamatay tayo. Kaya si Moses, tinakpan siya ng bato ng Panginoon. Pero sa langit po, glorified body na tayo, pagdating po doon, makikita na natin ang Diyos na mukhaan. Hindi ba kayo natutuwa doon? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen? Now, all the movies got it all wrong about their portrayal of heaven. Mali po yung mga nilalagay sa movie. Yung nakikita sa movie, bigla doon may mga anghel. No? Sabi nila, Pastor, yung pong mga baby na hindi po natuloy na ipanganak, nagiging anghel yan.
Ganon, yung mga pinalaglag, nagiging tiyanak. Hindi po, kapatid. Hindi tayo nagiging anghel sa langit. Bakit? Marami ng anghel. Sasali ka pa ba doon? Hindi po totoo yun. Lahat ng Christian movie about heaven, nothing come close about the description in the Bible about heaven. Now, mga kapatid, the Bible, however, is the best book to start about heaven. Kung gusto mong matutunan kung ano po yung description o pangako ng Diyos tungkol sa langit, magsimula ka magbasa sa Biblia. Huwag sa sabi-sabi. Huwag sa narinig mo sa sinabi sa Facebook. Halimbawa po sa John 14 verses 1 to 6. Ito po ilan lang sa mga description sa Bible about heaven. Pinili ko lang po ito. Pakibasa po natin. Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house has many rooms or mansion. If that were not so, would I have not told you that I am going there to prepare a place for you? Kausap niya yung mga disciples niya. Tuloy po tayo. Sabi niya dito, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. Now, it talks about the second coming. The reason kung bakit umakyat na si Jesus pagkatapos po niyang mag-resurrect o mabuhay na muli sa lupa, hinahanda pa lang niya yung lugar para sa atin. Pero sabi niya, hinahanda ko to, pero pagbalik ko, isasama ko na kayo. Ang tawag doon, second coming. Muling pagbabalik ng ating Panginoon. Now, Thomas said to him, so si Thomas, ito yung mahiling magduda, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? And Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi ng Panginoon, hindi relihiyon, hindi tradisyon, hindi mabuting gawa, kundi pananalig, at kundi sa pamamagitan ko lamang sapagkat ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa langit sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, yung article na Zion or the, it means no other way. Walang iba para, hindi relihiyon. Sabi ni Oprah Winfrey, all religions leads to heaven. Narinig na po ba yung kasabihan, lahat naman yan, pastor, no, diretso sa langit? Hindi po. Because it's never religion. It's relationship with the Lord Jesus Christ. Kahit buong buhay mo, angkan mo, ibuhos mo sa relihiyon, hindi ka pa rin makakapuntang langit. Because it's not about what you will do or what you have done. It's all about trusting what God already did at the cross of Calvary. Naiintindihan ba natin, mga kapatid? Now, itong verse na to, patungkol ito sa langit at may pangako ang Diyos dito. Pero bago natin tingnan ang pangako, ang tanong muna, ano naman po pastor ang dahilan? Bakit po kailangan alamin ang mga bagay patungkol sa langit? Why should we care about heaven? Number one, because death is sure. Mamamatay tayo lahat. Sino po dito? Alam mo sa sarili mo, may katapusan ng buhay natin dito sa mundo. Naniniwala ba kayo doon? Kung meron pong alam mo, magtatagal ka dito sa mundo, hindi ka mamamatay, immortal ka, pakibigyan mo ka kami ng tip paano mangyari yan. Lahat tayo mamamatay. Amen ba? Alam na mortality rate ng tao? Dati po sa NSO, 60 years old. Sino po dito 60 years old? Wala natataas syempre, natatakot yan. Pag 60 ka, bonus yan. Pag 70, 13 month. Pag 80 to 90, retirement yan. Baka naman pwede mag-retire ka na, di ba? Pwede kang mabuhay ng mga mahigit 100 lang. Yun na yung pinaka-the most na. Pero the rest, mamamatay tayo. Amen? Gusto niyo po subukan? Gusto niyo bang malaman kailan kayo mamamatay? Mag-login kayo mamaya sa deathclock.com. Deathclock.com. Search nyo yun, tapos may mga tanong doon, sagutin nyo. Malalaman nyo yung exact day, time, year, month, kung kailan ka mamamatay. Kaya po, be ready doon sa sagot, ha? Baka mamaya, ikamatay natin. Maglagin ka sa deathclock.com. So death is sure. Number 2, life is short. Number 3, hell is true. Totoong impyerno. Hindi po siya joke. Now, however, as a Christian, Christianity is very unique because it makes a big difference about these 3 universal truths.
That life is short, death is sure, hell is true. Alam mo, pag anak ka ng Diyos, mababago yan eh. Bakit? Number one, because death is not the end of life. Pag namatay tayo, hindi yan katapusan. Pasimula lang yan ng bagong buhay. Kaya nga po, ito yung pinto ng buhay mo sa lupa. Pag namatay tayo, nagko-cross over ka lang sa eternal life. Kasi hindi natatapos ang buhay mo nung namatay ka. Nagsisimula pa lang yung totoong buhay, yung eternal life. Amen? Nagsisimula pa lang siya, kaya hindi pa ako katapusan. In fact, if you receive Jesus as your personal Lord and Savior, in other words, sabi nga ni Jesus, if you have been born again, you will be born twice, but you will only die once. Dalawang beses ka ipapanganak, pero kagandahan yan, isang beses ka lang mamamatay. Bakit, Pastor? Kasi may tatlong uri ng kamatayan eh. Physical death, namatay, bilibig. Spiritual death, buhay pa. Pero walking death, walang connection kay Lord. Pero nakakatakot na kamatayan, eternal death. Kasi pag namatay ka, pag di mo tinanggap si Lord, impyerno ka. Let me make it straight to you. Ang taong walang Panginoon sa buhay, o kinikilala ng Diyos, o tinanggap ng Panginoon, wala siyang kailangang gawing masama para mapuntang impyerno. Kasi papunta na siya dun eh. Pero ang tao na gusto makapuntang langit, may gagawin siyang desisyon. Ang kilalanin ng ating Panginoon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas na kanyang buhay. Number 2, heaven is eternal. We will live forever. Kung 100 years old po ang buhay mo dito sa mundo, the most na po yan, nothing compared po sa buhay dun sa langit. Forever po yun. Walang kamatayan. Wala pong taning ng buhay. Kasi tuloy-tuloy na po yun. Kaya hindi ko alam bakit masyado tayong nakahawak sa buhay na ito, samantalang pagsamantala lang to. Pilgrims nga lang tayo dito, passer-by lang eh. At pangatlo, heaven is real. Totoo ang langit. Kung totoo ang impyerno, totoo rin yung langit. Oh, by the way, ang impyerno, hindi po nilikha ng Panginoon para sa tao. Nilikha ito ng Diyos para sa diablo. Kaya lang po, ang mga taong ayaw kay Kristo, no choice, mapupunta yung impyerno. Amen? Hindi naman nakadesignate talaga ang impyerno para sa tao eh. Gusto lang ni Satan na marami siyang mahikaya papuntang impyerno. Pero ang langit, ang gustong lugar na puntahan natin ang ating Panginoon. But here's the problem. We don't usually talk about heaven until there's a bad news, there's sickness, or there's death, or problem. Ang totoo lang yan, kahit nga po sa mga oras na to, hindi mo iniisip yung langit, iniisip mo, si Pastor talaga. Ang kailangan mo dito, encouragement, tinuturo niya, langit. Hindi ka nag-iisip ng langit hanggat walang may nagkakasakit. Hanggat walang nagiging problema. Hanggat hindi ka nalalagay sa matinding peligro ng iyong buhay. Iniisip mo, ayaw ko pag-isipin yung langit. Pero kapatid, ang reality, death is sure, life is sure, hell is true, and heaven is also true. Amen ba, mga kapatid? Kaya, ano pong pangako ni Lord doon sa John chapter 14, 1-6 about heaven? Are you ready, mga kapatid? I pray na pag nalaman natin itong katotohanan na ito, it will lessen the stress, it will lessen our worry, and it will help us to move courageously patungo sa ating Panginoon araw-araw. Hindi po tayo maligaw, hindi tayo malayo. Number 1, ang unang pangako ng Panginoon patungkol sa langit, heaven is a physical place. Heaven is a physical place. John 14:2 says, "In my Father's house has many rooms." Ang ginamit mo na salitang house ay galing sa salitang topos in the Greek, which means yung salitang topos dyan galing yung salitang topography na nagsasabi po ng isang location. In other words po, mga kapatid, heaven is not an invisible place. Heaven is not a myth o isang alamat, kundi isang aktual na lugar. Hindi nga lang kagaya ng lugar na meron tayo ngayon. Halimbawa, Tagaytay. Minsan kasi pag sinabi natin, Baguio, parang langit na to, may ulap. Hindi ho ganon. Sagada, langit. Hindi ho ganon. Lugar ho siya na eksakto. In other words, mga kapatid, yung mahal mo sa buhay na pumana, huwag mo masyadong iyakan, huwag mo masyadong ipagdalamhati, kasi napunta po siya. Hindi ho sa libingan. Napunta ho siya
sa tamang lugar na maganda. Amen? Tamang lugar na maganda. Nag-cross over sila from death to life. Kaya kailangan hindi ko tayo masyadong lumuhan na matindi. Bakit? Napunta ba siya sa masama? Hindi, napunta nga siya sa maigi. There was an instance, nag-preach ako sa isang burol. Sabi ko, napunta ko siya sa mansion. Yung bahay niya dito, di nga kagandahan eh. Pero yung pinuntahan niya, mas maganda pa sa tirahan niya sa lupa. Kasi it's a physical place. Kung hindi ko itong physical place, hindi ko itong actual na lugar, bakit pa babanggitin ni Lord yung imagery ng house, mansion? Right? Kung hindi ito actual na lugar, sabi nga nila, ang langit sa taas, hindi ho. Ibig sabihin, ang impyerno sa baba. Hindi nasa impyerno tayo. Hindi natin alam. Kung talaga bang, sabi nga nila, huwag masyadong mabait, baka lumagpas ka sa langit. Kapag lumagpas ka sa langit, nandun ka sa atmosphere. Outer space ka. Sigurado ka ba na nasa taas yung langit? Wala kong nakaalam kung nasaan yung langit. Pero sinasabi lang natin na nasa taas kasi nga, may mga description na ginagamit about clouds. High heavens. Pero hindi ko natin talaga eksakto alam kung saan talaga yun. And anyway, but it's a physical place now. Sa John chapter 11 verses 3 to 4, this is very powerful. Yung paboritong pamilya ng Panginoon, Jesus, yung paborito niyang magkakapatid, namatayan. Ito si Mary, Martha, at ang kanilang kapatid na si Lazarus, nagkasakit. Sabi dito, so the sisters who sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Nung narinig ito ng ating Panginoon, ang ganda ng sinabi niya. Sabi niya, this sickness will not end in death. In other words, nasabi ng Panginoon, mamatay man siya, hindi siya mauuwi sa kamatayan. What are you saying, Jesus? Na mamamatay nga siya eh. Sabi niya, ang hindi ko sabihin, hindi siya mahatili sa kamatayan kasi pupunta siya langit. Sabi niya, no, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. A person who dies in faith really don't die. Hindi talaga siya namamatay. Pumupunta siya sa piling ng ating Panginoon. Amen. Nagpaantala siya ng konti. Nagtampo ng konti, magkakapatid. Sabi nila, Lord, kung nandito ka lang, hinagahan mo ng punta. Di sana namatay yung kapatid namin si Lazarus. 3 days na po kasi siyang patay. Maamoy na po. Pumunta si Lord ho sa lugar nila at sabi niya sa verse 25, and Jesus said to her, to Martha, sabi niya, I am the resurrection and the life. I like this verse. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Alam niyo po ibig sabihin ng Panginoon? Ang isang taong na born again, nakakilala kay Lord, mamamatay siya, pero mabubuhay siya sa langit. Kasi ang isang taong hindi nakakilala kay Lord, mamamatay siya ng 2 beses doon sa impyerno. Kasi kung ang langit ay eternal life, ang impyerno, eternal death. Ibig sabihin nun, namatay ka na nga dito, mamamatay ka pa ng pamulang hanggan. Ganun katindi impyerno. So choose heaven over hell because heaven is a better place for you and me. Amen ba? Tapos tinanong ng Panginoon si Martha, do you believe in this? Mga kapatid, yan din po yung tanong ni Lord sa iyo at sa akin ngayong umaga na to. Whether you need this or not, o hindi pa, may tanong lang po si Lord sa iyo, naniniwala ka ba kay Lord? Why? Because the day can be the day of salvation. Ang araw na to, hindi po aksidente, hindi ka naimbitahan dahil may nagyaya lang sa iyo. Hindi nagkataon na nandito ka at ito yung topic natin, ito talaga ang gustong marinig mo galing sa Panginoon kasi gusto ng Diyos magkaroon ka ng katiyakan ng langit. Amen. May nagtanong ko sa akin pabiro. Basta, ang mga aso mo ba ay pupuntang langit? I think so. Hindi ko lang alam yung mga pusa. Hindi. Pupunta rin po sila. Because there's a Bible verse in Ecclesiastes na kahit yung mga kaluluwa ng aso sa kanang mga hayop, meron din. Sino dito pet lovers? Okay? Pupunta ko silang langit siguro. Meron po dalawang magkaibigan. Mahilig sa basketball, sabi nila.
Sa patingin mo bro, may basketball kaya sa langit? Hindi ko alam eh. Paano kaya natin malalaman kung may basketball sa langit? Sabi niya, ganito na lang. Kung sino maunang mamatay sa atin, dalawin sa panaginip yung isa sa atin, ikwento kung may basketball sa langit. Sige. Namatay yung una niyang kaibigan. Kinagabihan na naginip ko yung kanyang kaibigan. Napanaginipan niya, yung kanyang kaibigan na namatay. Boom! Kinukwentuhan siya, sabi niya, bro, good news. May basketball sa langit. May paliga si San Pedro. Tunog. Sarap pala sa langit, may basketball. Kaya lang may bad news. Ano yung bad news? Maglalaro ka mamaya, kasama ka sa first five. That's a bad news. May dalawang mama nakasakay sa aeroplano, isang pastor saka atheist. Sabi po ng atheist, hindi ako naniniwala sa Panginoon saka sa langit. Si Jonah nga, yung nilulong ng isda, sa tingin mo, napunta bang impyerno yun o langit? Sabi ng pastor, palagay ko napunta ang langit yun. Paano ka nakatiyak? Pagpunta kong langit, sasabihin ko sa'yo, nasa langit nga siya kasi nakita kami. Paano kung sa impyerno napunta? Di sabihin mo sa akin kung nandun siya. Kapatid, saan ka ba papunta? Huwag mo kamang biro ang usapin eternal. Kasi baka mamaya, uli na po ang lahat. Amen? Sabi ko nga sa inyo, hindi mo ito iisipin pag walang nagkakasakit. At hindi ka nalalagay sa bingit ng kamatayan. Pero huwag na natin paabutin yon. Ngayon pa lang, today can be the day of salvation. Receive Jesus as your personal Lord and Savior. Hindi ka mapapahamak. Maliligtas ka, mga kapatid. Amen? Maliligtas ka. Doon po sa US, puso po yung Veterans Memorial Day. Yung po bang mga naglingkod ng army, sundalo, inaalala nila. May isang church nag-celebrate ho doon ng Memorial Day sa veterans. Nakalagay yung mga picture nila doon. Isang lola po nagsimba kasama ang kanyang apo. Sabi ng apo niya, Lola, sino po yung mga lolong yan na nakasundalong damit? Sabi niya, well, those were the people who died in the service. Sabi ng bata, which service? First service o second service? Two service po tayo na yun. Hindi, ang tinutukoy niya, paglilingkod sa gobyerno. Which means, mga kapatid, because it's a physical place, hindi lang tayo sasamba sa Panginoon, at maririnig yung palakpak at papuri natin sa Diyos, maglilingkod din tayo kay Lord at sa isa't isa doon sa langit. Meron pong birong kwento Doon daw sa langit, may salo-salo pa rin daw ba doon? Iba sa inyo dito, mahilig kumain. Meron pa rin po, sabi sa kwento. May salo-salo pa rin sa langit. Kaya lang daw po, sa langit saka sa impyerno, parehong isang dipa po ang kutsara tinidor. Ano ka makakain kung isang dipa? Well, wala pong problema sa langit kasi sa langit, masusunurin po mga tao doon, nagkakaisa. Kahit mahahaba po yung kutsara tinidor, hindi ko nila pinipilit na isubo sa kanilang bibig, sinusubo nila sa kanilang kapatid sa Panginoon. Walang problema. So, we will all serve one another in heaven. However, sa impyerno, hindi po. Dahil selfish po mga tao doon, ang gulo po kumain. Bakit? Ang hahaba po at nagkakatamaan kasi gusto nilang maunang kumain. Sumuko. In other words, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa is a dress rehearsal and preparation for what is about to come in heaven. Continue to serve the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 8 says, to be absent from the body is to be present with the Lord. To be absent from the body is to be present with the Lord. Si Billy Graham, isang magaling na evangelistic pastor, na nag-lead po ng mahigit milyong tao po papunta kay Lord. Ang galing po niya mag-share ng gospel. Sabi niya, nung siya'y maganda na at malapit na siyang mamatay, nagkaroon siya ng karamdaman, sabi niya, if you heard the news that Billy Graham has died, don't believe that news. Kung marinig niyo sa balita na namatay na ako, huwag niyong paniwalaan yun. Kasi totoo niyan, hindi ako namatay. Lumipat lang ako sa mas maiging tahanan. That is our confidence. And I hope, yan din po yung kumpiyansa na meron ka. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pangalawang prinsipyo po patungkol sa langit na pangako ng Diyos, heaven is being prepared by Christ for you. Ang langit ay inihahanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kapatid, alam mo ba? It took God
God 6 days to prepare and to create the creation. Yung meron tayo dito, yung tubig, kalawakan, yung mga hayop, pati tao. 6 days lang po, pero alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, piniprepare pa rin ni Lord yung heaven para sa iyo. Which means, you are a special. Special ka. Di ba sabi ng Panginoon, I will go there to prepare a place for you. Di ba may mga pinupuntahan tayong mga kaibigan na alam natin, pag tinext natin kahit is oras ng gabi, may nakahandang silid para sa atin. Meron tayong member po, sabi niya, Pastor, pag nakabili kami ng bahay, may special na kwarto para sa inyo doon pag dumalaw kayo. Wow, sabi ko, Amen! You know what? Nothing compares sa langit na special na lugar na nakahanda para sa iyo at sa akin. Heaven is being prepared by the Lord. Bakit? Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Sa higit sa lahat, ikaw ay special sa ating Panginoon. Pastor, ang hirap naman paniwalaan. Yun nga kaya tayo hindi naniniwala kasi hindi natin maarok. Pero may talata yan sa Bible, 1 Corinthians 2 verse 9, sabi dito, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, at wala pang isip na nakaarok sa inihanda ng Diyos para sa sino man na nagmamahal sa Kanya. Kapatid, hindi mo kailangan intindihin, hindi mo kailangan arokin. Ang kailangan mo lang gawin, panampalatayahan mo na may nakahandang espesyal na lugar dahil sumampalataya ka sa ating Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. You just believe it. Amen? Because kung i-explain sa iyo ni Lord ito, parang ganito, no? If heaven can be explained, it's like explaining to the ant about the internet. Parang ini-explain mo sa isang langgam, alam mo langgam, ganito ang internet. Tayo nga minsan, hindi natin maaarap, di ba? Bakit may internet? Bakit may wifi? Dati tawag natin ito, wifi. May wifi. May wifi. Parang mo ini-explain sa langgam, ganito yung internet. Ang hirap i-explain. Amen? So we don't trust based on explanation, we rather trust based on God's promises sa ating mga buhay. Amen ba? So hindi lang yun. Yung hinahanda ni Lord na lugar para sa'yo, special kasi it is His Father's house. At alam mo, ginamit niya yung salitang Father's house, it refers to a place of affection, a place of love. Let me explain mga kapatid. Tayo mga Pilipino, meron tayong attitude na close family ties. Kultura natin talaga yan, di ba? Kahit nag-aasawa na, pumipisan pa rin, di humihiwalay, nagkikita-kita, kumakain, nagsasama-sama. This is why, pag may namamatay, napakahirap sa ating tanggapin na may nawawala. Right? Am I right, mga kapatid? Na you know what? Mahal mo yung pumanaw o papanaw, pero tandaan mo, yung pupuntahan niya, mas mahal siya doon. Amen? Ikaw marunong ka ng magmahal, pero yung pupuntahan niya, siya yung nag-invento ng salitang pagmamahal. Amen? How about, Pastor, yung mga special child, yung mga autistic? Please, huwag natin tawagin Mongoloid. Kasi hurting po yun. Lalo na, if you're a mother of a special child, huwag po natin gamitin. Kasi sa forensic po, ang Mongoloid, ginagamit po yan to describe yung kind ng skull ng tao. Meron pong Negroid, meron pong Caucasian, meron din pong Mongoloid. So huwag mong sabihin Mongoloid kasi nakaka-hurt po yun. You know what? Ang magkaroon po ng special child, it takes a special parent to take care of a special child. Naiintindihan niyo po? Kasi hindi mo maiintindihan hanggang hindi ka magkakaroon ng kapamilyang gano'n. Special care talaga sa attention. Minsan hindi sila nagre-respond. Ang layo po ng gap ng kanilang growth kumpara sa normal na bata. Pero alam niyo po, ang mga special child, pag namatay at napuntang langit, special pa rin sila sa ating Diyos. At mas maaalagaan at mas mamahalin sila ng ating Panginoon. You know what? Yung lugar na pupuntahan mo, hindi mo kailangan katakutan. Kasi inihanda ito ng Panginoon. At tinitiyak niya na mag-i-enjoy ka dito. At hindi mo na maaalala yung buhay mo dito sa lupa. Sa ganda ng pangako ng Panginoon.
Number 3 na pangako ng Diyos patungkol sa langit. Heaven is promised only to God's children. Are still with me? Ang langit ay pinangako lang ng Diyos, hindi para sa lahat. Sad to say, ang langit, kahit gusto ng tao pupuntang langit, pinangako lang ito ni Jesus according to what He said in the Bible, only for God's children. Pastor, ang tanong, why? Why? Sabi nga dito if I go and prepare a place for you, I will come back and take you. Sino po kausap niya dito? His disciple. Hindi niya kausap yung crowds. Ang kausap niya disciple. If you're a disciple or a follower of Jesus, He's talking to you. That He will come back and receive you. Mga kapatid, one day you receive Jesus as your personal Lord and Savior, but He will make it sure that one day He will receive you in heaven. Tagalogin natin, pag tinanggap mo si Lord, tatanggapin ka rin niya sa langit. Ganun lang po kasimple. Now, Pastor, bakit hindi pwede lahat makapunta ang langit? Kasi po, kung makakapasok doon yung murder, di may patayan sa langit. Kung makakapasok doon yung gossip, may chismisan sa langit. Kung makakapasok sa langit yung rape, di may kasalanan sa langit. Ang perfect place, magiging imperfect place. That's why, ang isang taong makasalanan na nagpakumbaba, humingi ng tawad, at tinanggap, kinilala ang Panginoon bilang kanyang sariling Panginoon tagapagligtas, ay hinugasan ng Diyos sa kanyang kasalanan, at pagdating niya sa langit, wala nang bakas ng kasalanan na makikita sa kanya. Ang isang tao po, alam mo po, Robin Hood ka. Ano ibig sabihin ng Robin Hood? Nagnanakaw, tapos namimigay. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa lahat. Robin Hood ka, gano'n. Tapos pagdating doon, nangingikil ka, piso-piso. Ikaw nagpasimuno ng ending doon, ng wedding. Di ba? Tapos ang mga numero nyo, galing sa Bible verse, Filipos 4:13, 4:13. Sabi po sa Bible, ang langit ay para lamang sa mga anak ng Diyos. John 1:12. But as many as received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become a children of God. Lahat ng tao, lahat ng tao, nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa Kanya. Kapatid, pag hindi mo tinanggap si Lord, kahit gaano ka pa ipag-pray dito sa lupa ng mga buhay at ikaw ay patay na, hindi ka makakapasok sa langit. Hindi po. Kailangan mo tanggapin si Lord. Gusto niyo po ng verse? Revelation chapter 21. Let's read this verse. Ready, go. Nothing unclean. Everybody say, nothing unclean. Walang marumi. And no one who practices abomination, lying, shall ever come into it, but only those whose names are written in the Lamb Book of Life. Kapatid, nakalista na yung pangalan mo sa ayuda, saka sa bakuna. Ang tanong, nakalista ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? May aklat ng buhay. At pag hindi ka nakalista, kahit kaano ka karelihiyoso, it doesn't matter. Hindi ka makakapasok sa langit na ninanais mo. Amen? Isa pa pong verse. Revelation 20 verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, you read it, mga kapatid, he was thrown into the, ano po yung lake of fire? Impyerno. So you see, mga kapatid, kaya bang baguhin yan ang prayer ng tao sa mundo? Halimbawa po, humarap ka kay Lord, anong pangalan mo? Albert Aruta. Sana po, kilala niyo po ko Lord, kapatid ako ni Mayor. Okay. Ano pa? Si Congressman, kumpare ko. Okay. Kaya alam mo na ka sa pangalan niya. Sorry. Pwede po ba Lord magantay ng konti dito? Pinag-pray pa po ako sa baba. Minimisahan pa po ako. Nag-iipon pa po ng pera, pampangisa sa akin. Wala kasing antayan dito Lahat po dito nakapila. Yung papasok na. Hindi po ako nagsabi niyan. Yung Bible po nagsabi niyan. Amen. Sabihin mo nga sa kanabi mo, nakalista ka naman.
Uy, magpalista kayo ha? Nakalista ka na ba? Paano mo magpalista, Pastor? Lumapit ka sa malakas. Sino? Yung kumpare mo? Yung kumare mo? Hindi, lumapit ka sa malakas. Kay Jesus. Let's read this verse. 1 John 3:1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Kapatid, kumapit ka sa pagmamahal ng Diyos, hindi sa pangako ng tao. At alam mo yung great love na tinutukoy dyan, yung kamatayan ni Kristo sa krus. For some, this is just a tradition sa atin na sineselebrate pag Biyernes Santo. But for me, this is my salvation. Dito ako naligtas. Hindi ito tradisyon na pinapalabas sa TV pag natapos na, uwi na tayo. Hindi po. Dito nagsimula ang katiyakan at passes papuntang langit. Amen. Pang-apat na pangako ng Panginoon, patungkol sa langit, Jesus is the pathway to heaven. Ang daan patungkol langit, hindi relihiyon, hindi si pastor, hindi yung pag-anib sa sekta o grupo. The pathway to heaven is Jesus. John chapter 14 verse 5 to 6, Thomas asked a question. Bilang tao, normal kay Thomas, magduda. Sabi niya, grabe naman no. Ang hirap naman yata talagang intindihin yung sinasabi ng Panginoon. I will go to prepare a place for you. So sabi ni Thomas, sabi niya, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Oo nga naman. And Jesus answered him, Thomas, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father. In other words, no one can come to heaven except through me. Ang dami natin hindi nakadaanan. Niluloko, pinaparusahan lang tayo. Sa dami nating access, sabi ni Lord, isa lang ang access papuntang langit. Through Jesus Christ, our Lord. Amen? Through Jesus Christ, our Lord. Kaya, pag may Jesus ka, di bali nang wala ka ng mga iba na yun, basta may Jesus ka, diretso ka sa langit. Bakit, Pastor, mahalaga ito na malaman natin that Jesus is the only way? Because the universal truth is this: we will all soon die. Minsan nga, yung ibang mga akala natin, matagal pa kaysa sa atin. Nauna na, di ba? Right? Lalo na ng panahon ng COVID na to eh. Lahat tayo mamamatay. Pero hindi nyo nakakatakot. We will all soon die, but, kapatid, when that day comes, you better know the way. Pag dumating yung araw ng iyong kamatayan, bago mangyari yun, tiyakin mo, alam mo ang daan, patungo sa langit. Now, here's a very important principle. Thomas had doubts about Jesus. You know what? Hindi mo kailangan magkaroon ng matinding faith para maligtas. Ang kailangan mo lang, isang genuine faith. Thomas also had doubts. Just like you and me, may pagdududa tayo. Tama? Sino dito aminado, hindi perfect yung faith mo? Come on. Sino dito aminado, hindi perfect yung faith mo? Pero hindi mahalaga kay Lord yun. Alam ni Lord, tanggap niya na may pagdududa si Tomas. Pero mga kapatid, sa iyong kahinaan ng pananampalataya, handa kang salubungin ng Diyos para matiyak na ikaw ay maliligtas kung ikaw ay kikilala para sa Kanya. Amen ba? Palakpakan nga po natin si Lord. If you believe on that, in Jesus' name. Revelation chapter 3 verse 20, sabi doon, Behold, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they will be with me. Sa Tagalog, ako'y nakatayo sa pinto at kumakatok. Kung di naman aking tinig, ako'y papasok sa kanyang tahanan. Kung ako'y pagbubuksan at magkasalo kami kakain. Listen very carefully, mga kapatid. Ang pinto ang tinutukoy po dito, hindi yung pintuan ng bahay. Pintuan niya ng puso mo. Maybe today, God is knocking sa puso mo. Ang tanong, have you heard the knock of Jesus? And are you willing to open the door for Jesus? Because the last and fifth promise of Jesus about heaven is this: you are personally invited to heaven. Ikaw at ako, walang tinatanggi si Lord. Hindi lang ito pa Kristiyano. Sabi nila, kayo mga Kristyano, mayayabang, may buhay na walang hanggan. Hindi po mayabang, confident lang. Iba ko yung confident sa mayabang. Confident ka kasi alam mo yung tama. Right? Para ito sa lahat. Kung pagbubuksan mo ang Panginoon,
Na, Pastor, paano kumakatok si Lord sa atin? Itong COVID na to, ginamit na ito pangkatok. Kapatid, nagbago-bago na yung balan. Baka hindi ka pa nagbubukas kay Lord. Magbukas ka na. Marami nang namamatay, magbukas ka na. Marami nang nangyayari sa buhay natin, magbukas ka na. Kailan ka magbubukas kay Lord? You are personally into, ganun tayo kamahal ni Lord. Personal kang kinakatok. 7 billion people all over the world. Bawat isa kinakatok ni Lord. Can you imagine that kind of care and love and attention? Bawat isa kinakatok ni Lord. Alam mo kapatid, baka ka nandito ka, hindi dahil sa may kailangan ka kay Lord. Nandito ka kasi kailangan mo si Lord at kailangan mo siyang makilala sa araw na ito. Amen? Alam niyo, hindi yung problema mo ang dapat solusyonan ngayon, kundi yung katiyakan mo kung ikaw ay pupuntang langit o hindi. Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Everybody say, all people. Lahat yan para sa lahat. All people. Yung grace ni Lord. 2 Corinthians 6 verse 2, I like this verse. Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Now is the time of salvation. Yung bahay po namin sa Leyte, yung likod po, sementeryo. Di ba, tinatawag natin minsan yan, Campo Santo. Di ba? Campo ng Santo. Ewan ko na kung santo lahat ng mga nakalibing po. Meron po isang tao, wala na siyang ibang madaan-daanan. Kailangan niyang dumaan sa Campo Santo. So, naglakad siya. Pagdaan niya sa Campo Santo, takot na takot siya kasi madilim, medyo madilim na. Tapos nakita niya, parang namumusap yung mga lapid. Yung mga nakasulat po doon. Tapos may nadaanan po siya, ganito pong sinabi. Sabi niya, remember friend, as you pass by, as you are now, so once was I. As I am now, so soon you will be. So prepare for death to follow me. Sobrang takot na talaga kung maribo siya sa takbo kasi sabi na kapatid, sa iyong pagdaan, tandaan mo, kung ano ka ngayon, dati ako noon. Kung ano ako ngayon, ganun din ikaw magiging. Kaya kayo maghanda at sumunod sa akin. Tumakbo siya mabilis. Pero nagkaroon siya ng tapak, bumalik siya. Kumuha siya ng bato, inukitan niya at dinagdagan niya. Sabi niya, to follow you, I'm not content until I know which way you went. Ang sumunod sa'yo, hindi ako kontento hanggat hindi ko nalalaman kung saan ka nagtungo. Hindi nakakatakot yung kamatayan. Ang mas nakakatakot, kung saan ka pupunta pagkatapos ng kamatayan. Alam niyo po, sa mga tombstone, sa mga lapida, marami po mga nakalagay doon eh. For example, pag iba nakalagay, bon voyage. Parang kaibigan, sige, lakbay. Ewan ko lang kung masaya ka pa pag impyerno puntahan mo, bon voyage pa rin ba yan? Iba naman po nakalagay, fingers crossed. In other words, hindi ko alam kung saan ako napuntahan. Sana po langit, sana po langit. Pero yung iba po nakalagay, home with our Maker. Maganda yan, di ba? Pero yung lola ko, ang nilagay niya sa kanyang lapida ito, for me to live is Christ, and to die is gain. That's a promise. Hindi pa ako Christian nung namatay siya. Sabi ko, how in the world nag-gain ang kamatayan niya kung namatay siya? Ngayon ko lang naintindihan. Grabe. Na kapag ikaw pala Kristiyano, ang kamatayan mo, isang pakinabang. Bakit? Nakakasama mo ng Diyos. Wala nang pagluha, wala nang pasakit. Therefore, you are alive in Christ. You are alive in Christ. Kapatid, ano po dapat mong gawin na action plan? John 1:12. But as many as receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Please, tanggapin mo si Lord. Tanggapin mo si Lord sa buhay mo. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kapatid, pag tinanggap mo si Lord, ang katiyakan ng Panginoon, hindi nga hayaan na yung pamilya mo mapupuntang impyerno. Gagawin niya lahat ng paraan para maligtas din yung pamilya mo. Is that a good news? Is that a good news? Yeah. John 5:24 says, very truly I tell you, whoever hears my voice and believes in Him who sent me has eternal life, will not be judged, but has crossed over from death to life. Look at this verse now.
i-crossover mo lang yung kamatayan. Sino mahilig sa basketball? Crossover. Minsan nga may mga nagko-crossover, di ba? Wala namang kin-crossover eh. Pag sinabi na crossover, may iniwan ka, may nilagpasan ka. Yung kamatayan para sa'yo, pero sabi ni Lord, dahil anak kita, lagpasan ko yung kamatayan na yan. Halika lang sa langit. Halika sa piling ko. Two more story and then I'll close. There was an African boy, a true-to-life story, dying. Malapit na siyang namatay. He was visited by a missionary to pray for him. Sabi niya, anak, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Yes po, pastor. Saan ka pupunta pag namatay ka? Sabi niya, sa langit po. I'm going to heaven. Tapos tinanong po siya ng missionary just to test him. Paano kung pagpunta mong langit, nalaman mo, umalis pala si Lord sa langit? Ano gagawin mo? Sabi niya, then I will follow Jesus kung saan siya pupunta. Good. Paano kung si Jesus pumuntang impyerno? Susundan mo pa rin ba siya? Lumakas po yung bata, sabi na, you're wrong, pastor. Yung presensya ng Panginoon, walang impyerno. Kaya kung nasaan siya, langit lang ang meron, walang impyerno. Kaya hindi siya pwedeng mabot ng impyerno. Hinihingi ko po yung permiso sa asawa ko, sa wife ko, ay share po ito. Remember Kevin? Si Kevin. Kapatid ni Pastor Ice, bayaw ko, marami ko siyang ginawa dito sa church na talagang pag ginawa ko niya, mahusay talaga. Tinanggap niya si Lord as His personal Lord and Savior. Hindi nga lang po siya naging perfect, marami din siyang kahinaan. One day, kinailangan na po niya bumalik sa Pangasinan. Siguro po, mga 5 years na siguro siya patay. Kasi namatay po siya, aksidente. Nabangga po siya, nagkabanggaan po sila ng motorsiklo. I'd like to share this now, mga kapatid. So please bear with me. Yung nakakabangga niya, 20 years old, dead on the spot. Bata pa po. Si Kevin naman po, may bahagi po sa ulo na fracture. So sinugod po siya sa ospital. Tinawagan kami ni Ice, this oras ng gabi. Medyo dito si pastora, hindi niya alam kung ano gagawin. Inalaw ni Lord na meron tayong miyembro dito na nadisgrasya din sa motor. Alam niyo, dinalo ko sa provincial, yung kasama niya, nung araw na yun, biyak yung ulo, nakangiti pa sa akin, nag-pray ako sa kanila, sinanan ko ng gospel, kinabukasan nabalitaan ko, patay na siya. Pero yung isa, nabuhay. Yun yung member natin. So na-realize ko, sabi ko, Ice, maiksi na yung oras natin, biyahin na tayo ngayon. Kasi ayaw pa niya, sabi ko, biyahin na tayo ngayon. Kasi pag di ka bumiyahin, di mo maabutan yung kapatid mo. So naniwala siya sa akin, pupunta kami Pangasinan, nakita po talaga namin, grabe po. Yung paa niya, marumi pa, hindi pa halos nalinis. Sabi ng doktor, nakahiga siya. Tapos, ito, sarado lahat po. Naka-oximeter po yung kamay niya. Tinitignan namin yung oxygen level na pababa, talaga na pababa. Tapos tinapat na kami ng doktor. Sabi niya, Pastor, hindi na po siya magtatagal. What if, Pastor? Sir, Dok, ilipat namin sa ibang hospital. Kahit ilipat niya po siya, hindi na rin po. Yung taktan po ng biyahe, dahil sa Maynila, sa biyahe pa lang po mamamatay na siya. Nag-pray po ako, sabi ko, Lord, mahal ko itong batang to kasi hindi ko lang ito bayaw. Sa mga nakakilala kay Kevin, mabait po siyang kaibigan. Lahat po ginagawa niya sa amin, pinagdadrive niya ako, kung may speaking engagement ako, may pinagagawa. May kakulitan lang po talaga, kasi kabataan. So I prayed, sabi ko, Lord, sana matiyak ko bago siya mamatay, pupunta siyang langit. Pero paano ko gagawin? Nasishare po siya ng gospel, kung hindi na siya nakatugon, at hindi na ako naririnig. Kasi sabi ng doktor, Pastor, hemorrhage na po yung utak niya, saka yung ulo niya. Hindi ko alam kung naririnig pa kayo niya. Sabi ko, Lord, ay, naiwan sa bulsa ni Kevin yung cellphone niya. Puno ng mga songs yun, worship. Sabi ko, pwede mo ba namin patugtugin lang dito? Bahala po kayo, pero kaya lang may mga pasyente po sa iba, baka mamaya ayaw nila ng tugtog na yan. Alam niyo, of all nurses na mag-aalaga kay Kevin, talagang napakabuti ni Lord. Talagang nandun yung katiyakan. Ang na-assign kay Kevin, Christian nurse. Alam mo, sabi niya, Pastor, titiyakin ko po sa inyo kahit wala ko kayo dito, umibig sa bahay, patutugtugin ko po yung mga worship songs na yan para kay Kevin. And then, yung isang gabi po na pinuntahan ko, hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, Kevs, magdadrive pa tayo.
Maglalaro pa tayo ng basketball. Bumangon ka lang, ayusin mo lang, lumakas ka lang. Marami tayong gagawin. Babalik ka sa Bulacan, marami tayong gagawin. Naramdaman ko po, umaano yung kamay niya. Parang binibigyan niya ako. Tapos sabi ko, Kevs, kailangan kong matiyak na tinanggap mo talaga si Lord as your personal Lord and Savior. Kevin, kailangan mo kilalanin ng Panginoon, magpakumbaba ka, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, aminin mo na hindi mo kayang maligtas, nakaharap na kayo sa kamatayan, tanggapin mo si Jesus. Amazingly, binigyan ni Kevin ng kamay ko. That instance, I'm sure, that he accepted really the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior sa buhay niya. Mga kapatid, don't die yet without accepting Jesus. Huwag ka munang mamamatay. At yung mahal mo sa buhay, huwag mo hayaan na hindi nila matangkap ang mga pangako ng Diyos patungkol sa langit. This is our assurance. Hindi ang magkabahay, magkakotse, magkaroon ng maraming pera, ang mag-future proof sa kinabukasan natin. Because at the end of the day, lahat ng ito ay mawawala. Ang tanging katiyakan natin na makakasama natin ng Diyos doon sa langit, magpakailanman. I hope and I pray ngayong umaga na ito, itong pagbisita nito, ay maging change at difference maker sa buhay nila. Magkaroon ka na yung katiyakan. Matanggapin at kilalanin si Jesus bilang yung sariling Panginoon at Kapagligtas. Can you do that? Could you please close your eyes, bow your heads? Pikit po natin yung mga mata natin. Hindi ko po alam kung paano nyo ito narinig, natanggap, galing po sa preaching ngayong umaga na ito. But I don't know kung anong sitwasyon ninyo, but I'm just saying, kapatid, you need Jesus. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mo siyang kilalanin. If that's you, mga kapatid, makitaas lang po yung kamay habang nakayuko ka. Please, no looking around. Wala pong nakatingin kaliwat kanan. Taas mo lang yung kamay mo. At kung sakali mong nakalimutan mo na, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo na alam kung ikaw ay ligtas, pakitaas mo rin yung kamay, hindi po nakakahiya doon. Itaas mo kamay mo at sabayan mo ako sa simpleng panalangin na ito. Sabayan niyo po ako, Panginoong Jesus. Lakasan po natin, Panginoong Jesus. Sa umagang ito, kinikilala ko na hindi ako perfecto, na ako'y makasalanan, maraming kahinaan. Pero salamat, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking mga kahinaan at aking mga kasalanan. Sa umagang ito, nananalig ako sa iyong mga pangako. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Bigyan mo po ako ng katiyakan doon sa langit na ako'y may buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito, halika Panginoon, maghari ka sa aking pusong buhay. Ayusin mo ako, baguhin mo ako. Amen at amen. Kapatid, kung pinanalangin mo ito, naniniwala po ako, hindi mo kailangan katakutan ng kamatayan. You are future-proof. In the name of Jesus, can we give God a big love offering? God bless you po. Pinagpala po ng Diyos ang pagkakamahagi ng kanyang salita.